Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 14 sa buwan sa Abril 2026. Sangan sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban na sabta ninyo kung sa ka-oras nga panagisgot o pagbinalitaay dinhi sa itong programa Matag Buntag ang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Apan sa dili pa nato ipadangat ang mga front pages karong buntaga, ato sang susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niyas ng linya, Sir Patrick Climaco. May buntag, Sir Patrick. Yes sir, good morning sa tinato de sir sa mga suping ting paminaw. Ug mao ni ang atong pinaka-latest na weather update para sa kahimtang sa tong panahon karong adlaw. Ang atong gina-monitor nga si Super Typhoon Sinlaku nga naagaw sa atong Philippine Air Responsibility kay makita nato sa gilayong 2,455 kilometers east of southern Luzon. And ano siya maximum sustained winds nga maabot up to 205 kilometers per hour sa sentro and mga paghuros na maabot up to 250 kilometers per hour. Kini siya kay palihok sa northwestward nga direksyon sa gipaspasong 15 kilometers per hour. And sa laing bahin pod ridge of high pressure area ang nag-extendar diri sa may northern portions of Luzon. Sa laing bahin, ang weather forecast nato diri sa Kabisayaan, labi na dito sa Central Visayas kay makasinali tawag partly cloudy ngadto sa cloudy nga kalangitan and duwanan aning rain showers or thunderstorms tungod aning localized thunderstorms labi na sa hapon ug gabi. And para naman sa atong hangin ug kadagatan dinhi sa Kabisayaan, labi na diri sa Cebu kay makasinali tag hinay ngadto sa kasarangan nga paghuro sa hangin nagikan sa manan sidlakan ngadto sa mihanan ug ang atong kadagatan kay kamalinawan ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang atong kadagatan dinhi kay mo taob mo niyang alas 10:15 sa buntag and muhunas naman sa ninyang alas 10:15 sa hapon. Ang temperatura natong karong adlaw is nasa 26 to 32 degrees centigrade and para masud sa ato heat index forecast kay posible kini maabot up to 37 degrees Celsius and kini siya kay under sa extreme caution category nga mao ni posibilidad makasinato og heat cramps, heat exhaustion and init posible po ni ang heat stroke. And para ato ni malikayan, mainom taog daghan tubig, palandong taog dala tag panangga sa init samaan ng payong, kalo and sunscreen. Para sad sa atong haring adlaw kini siya kay mosalop unyang alas 5:55 sa hapon and mosilang po niog mga alas 5:34 sa buntag. And Philippine Standard Time is alas 8:09 sa kabuntagon. Diha lang taputog gikan diri sa botan dahil sa pagkasamagtan kini si Patrick Climaco maayong buntagan atong tanan. Daghang salamat, Sir Patrick Climaco, gikan sa Pag-asa Visayas, alang sa imong weather report, sir. May buntag ninyong tanan diha. Okay, mao kadto nga to ang latest weather update mga higala ari ta sa mga front pages sa mga nagkadaiyang pamantalaan lukop nasod sugda nato Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, caution replaces growth in Region 7. Sa Super Balita, tulo na patay sa miatras nga truck. Sa Freeman Upland Farm, crisis. Cebu City Malls Calamity Declaration. Sa Banat News, tulisan nadakpan ni tuli sa inahan ug anak sa Talisay City.
Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos suspends tax only on LPG and kerosene. Sa The Philippine Star, BBM suspends excise tax on LPG and kerosene. Sa Manila Bulletin, Marcos suspends excise tax on LPG and kerosene. Ug sa Tempo, brutal hazing. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga nigawas sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, atong ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network.
Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa tong mga balita. Naguna sa tong mga balita karong buntaga dakbayan sa Sugbo posibleng mapaubos sa state of calamity tungod sa kahimtang sa kaumahan sa bukirang barangay. Kini aron matabangan ang mga apektadong mag-uuma sa global fuel crisis ug posibleng epekto sa grabing kainit sa panahon. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gisubay sa Cebu City Government ang kahimtang sa mga mag-uuma karong pipila sa mga mountain barangay sa Dakbayan ang hilabihang naapektuhan sa global fuel crisis. Gumikan sa kamahal na sa presyo sa produktong petrolyo, halos nihinay ang produksyon sa mga agricultural products gikan sa nagkalain-laing tamnanan. Halos nausik na ang mga inaning utanon, gumikan kay nagkahinay man ang paghali niini ngadto sa kamerkaduhan. Maong nangadugta na lang halos ang mga gianing nga agriculture products. Tungod nini, usa sa mga opsyon nga nakita ni Mayor Nestor Archival mao ang posibleng pagpaubos sa state of calamity sa syudad. Kini aron matabangan kadtong mga mag-uuma nga makapadayon silang panginabuhian taliwa sa krisis. Usa sa gihimong lakang mao ang subsidy alang sa mga mag-uuma sa bukirang barangay nga magamit na usab sa ilang panginabuhian. The information that's coming from the departments like the disaster kanigyod sa atong CAD kung unsay kanabitong giladmon sa atong kalisod dito sa kabukiran, and it is the time na kung pwede makahangyo kog usa ka konsehal na makahimo og privilege speech ma-declare ang atong area, especially dito sa mountain lang nga naa sa state of calamity. Ipaabot karon sa mayor ang dugang report sa City Agriculture Department bahin sa kasamtangang kahimtang sa mga kaumahan sa bukid. Ingon manusab ang dugang pang recommendation gikan sa City Disaster Council bahin sa maong sugyot. Gawas sa krisis sa krudo, gipangandaman usab sa Dakbayan ang posibleng epekto sa grabing huwaw ngadto sa mga kaumahan. Sa kasamtangan, anapa sa El Nino Watch ang Pilipinas diin sumapa sa pag-asa, posibleng matagamtaman ang epekto nini sa nasod karong Hulyo hangtod Septembre ning tuiga. Sumapa ni Archival nga lakip sa gibantayan mao ang mga kasapaan sa Dakbayan, batok sa hingpit nga pagkanihit niini. Ingon manusab ang dugang pang tinubdan sa tubig nga kakuhaan sa syudad aron ihatod ngadto na sa kabalayan. Kaya kani magong mga tubod klase-klase na itubod nga gikan sa upstream o nasa ibabaw, and there are some spring which is actually naa sa ilalom. It's easy for the spring nga naa sa ibabaw kay nga atong i-provide hose raman og tangke. So magbutang tag common stations asa sila makakuha og tubig. Ian Navarro, CCTN News. Samtang 15 ka mga CICL kon Children in Conflict with the Law diha sa Operation Second Chance sa Dakbayan sa Sugbo nangikyas human mihimo og noise barrage. Hinuon na rescue sila sa mga sakop sa kapulisan human ang subsub nga pagpangita kauban ang taga DSWS. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 15 ka mga children in conflict with the law ang nanglaya sa Operation Second Chance Center sa Barangay Kalunasan sa siyudad sa Sugbo ni atong Sabado sa gabi. Daling mirespondi ang mga sakop sa Guadalupe Police Station uban sa Mobile Patrol Unit og Special Weapons and Tactics alang sa himuon nga manhunt og rescue operation. Sa 15 nga milayas, 8 dayon ang ilang na-recovered samtang ang 7 ang gituuhan nga nakadaga na og layo nga tungod ani nakigalayon dayon ang Cebu City Police Office sa mga kabanay sa maong mga batan-on. Si Consul Dave Tumulak ang chairman sa City Disaster Council mibutiag sa katapusan nga ihap sa Domingo. Duha na lang ang wala pa makabalik ug ang katapusan ang nakuha didto sa syudad sa Naga. Mato ni Tumulak nga ang Operation Second Chance Center ang gidumala na kini sa Department of Social Welfare and Services. Human nga ninihapon ang mga batan-on, milusad og Greyhound operation ang mga social workers sa mga kwarto sa maong mga batan-on ug nakasakmit sila og tulo ka mga cellphones. Dinhi na nagsugod nga mihimo sila og noise barrage ug ang 15 ka mga minors ang nagdungan sa paguba sa window grill sa likod sa pasilidad. Human nila maguba ang window grill
grills nang layat na dayon kini og dayong panagan. Hinungdan nga nihimo og hot pursuit operation ang Cebu City PNP uban sa mga sakop sa DSWS maong daling nakuha ang kadaghanan sa mga nang-ikyas nga batan-on. Tungod niini, gipahibaw ni Tumulak nga nagpadayon ang gihimong investigasyon kung anong nakalusot ang tulo ka cellphone sa pasalidad nga hugot man kini nga gidili. Gitanausab nila kung unsa pa ang ilang himuon nga mapaligon ang Operation Second Chance Center aron dili na masubli pa nga makalayas ang mga batan-on. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay sa maong balita, mga suliran bahin sa seguridad sa Operation Second Chance sa dakbayan sa Sugbo hatagan og pagtagad sa Cebu City Government. Kini subay sa nahitabong pagpang-ikyas sa 15 ka mga batan-on apan na-rescue sila sa mga otoridad. Ubalik si Gian Navarro sa follow-up report. Gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga tagan ng pagtagad sa city government ang suliran bahin sa gipatumang seguridad sa Operation Second Chance nga nimutang sa Barangay Kalunasan. Nato nakalabayng weekend, daling miresponde ang kapulisan sa dakbayan human makadawat og sumbong bahin sa 15 ka mga children in conflict with law kun CICL ang nangikyas. Sud sa duha ka adlaw, gipangita sa PNP og na-rescue nila ang mga batan-on gikan sa nagkalain-laing dapit sa Sugbo. Sa nahimong pagpakisayod ni Archival ngadto sa mga otoridad, ni pasulabi ang grabing kamingaw sa mga batan-on ngadto sa ilang mga ginikanan, ingon man usab ang mga kakuwang sa seguridad sa palibot. Kung nakitaan nga ang area where they sleep, tung daghan kayo sila, naingan lang og grills. Ang grills nahitabo, dagko kayo, pero ang nahitabo dito gi-connect sa kabilya nga gamay kayo. Maong aduna sila ipatumang mga reforma bahin sa seguridad sa palibot sa Operation Second Chance. Gikan kini sa mas gipahugod pa nga pagbantay hangtod na sa pag-amumang ngadto sa ubang mga CICL sa sulod. Yaluan paliguno nato ang atong areas where asa sila makaagi. The other thing is ang atong tubig. Ang tubig kay bawgid mo, ang tubig nato dito gamay ra gyud kaayo because hatdan man nato kay wa man sila supply gyud sa tubig. Ipatuman usab sa mga pasilidad ang dugang pa mga reforma aron nga mo maayo pa ang pag-atiman sa mga batan-on sa sulod. Gikan kini sa saktong supply sa tubig hangtod na sa mga recreational activities. Posible sab nga tugutan sa sulod ang video call aron makapangumusta ang mga batan-on ngadto silang ginikanan ug matambalan ang grabing kamingaw. Tinuod gyud paghuman gyud sa inspection nila, nakitaan ang cellphone, tulo ka buok, wa na sila way pag-connect sa ilang mga family. Apan bisan pa man, gipasalamatan sa mayor ang Cebu City Police Office sinimusubsob nga pagbantay maong luwas nang na-rescue ang mga nangikyas. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, misaka na sa tulo ang patay sa aksidente sa Barangay Tinggob, dakbayan sa Mandawi, human maatrasan sa usa ka truck ang duha ka motorsiklo. Kaso batok sa driver gikatakdang ipasaka karong adlaw. Si Mary Rose Sagarino sa report. Moabot na sa tulo ang patay sa aksidente sa Barangay Tingob sa siyudad sa Mandawi. Nahitabo ang aksidente ni atong Sabado sa gabi sa Bisweco Street sa Barangay Tingob. Human maatrasan sa usa ka truck ang duha ka mga motorsiklo. Unang natalang patay ang duha ka babaeng backrider sa duha ka motorsiklo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna ang tigpamaaba sa Mandawi City Police Office nga sa bagong impormasyong nadawat. Nabugtuan na usab sa kinabuhi ang driver sa usa sa mga motorsiklo. Ang katong Mitsubishi nga driver na kabsan siya sa iyang kinabuhi mga wala. Yesterday, April 12, around 2 a.m. Ang click nga kuan, ang driver sa motorcycle nga click, kaya nakabantay man siya, napa-atras ang truck, ay ang truck, nilayat siya, nakalayat siya, so ang nabilin ang iyang angkas. So mauto nga, patanan, tulo ang Giila sa kapulisan ang mga biktima nga sila si Adeline Mediana, 34 anyos, Marilyn Coambo, 37 anyos, ug Marvin Ocampo Dayuha, 38 anyos. Sa investigasyon sa Mandawi City Police Office, ang truck nga gimaneho ni Tiyodi Punay Iko, 36 anyos, ang nagbiyahe padung sa Mcinez Street. Sa pagliko paingon sa tuo, gikan sa taas nga bahin sa dan, giingong nagka-problema ang brake ni ini, maong mikusog og atras ang truck ug nabanggaan ang duha ka motorsiklo. Sa iyang bahin, matod sa truck driver, nga disgrasya lang ang nahitabo. Dugat kong dump truck ba nga
included sa siya. Gusto kayo sa nakakurubada, si Bimoto akong napulbrikan. Okay. Paangat ba ako? Tanguson man to. Moto na hitabo nga insidente. Natrasan ko kay nibuto ang brake sa truck. Di katakdang ipasaka karong hapon ang kasong reckless imprudence resulting to homicide batok sa driver sa truck. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, lalaki nga nang hold up sa usa ka street cleaner og sa iyang anak nadakpan na sa Talisay City. Mibahad si Mayor Samsam Gulyas nga panggukdon sa kapulisan ang bisan kinsang mohimo og mga krimen sa syudad. Ang kasayuran nihatod ni Randy Gorion. Nadakpan ang suspect sa pagpang-hold up sa usa ka street cleaner ug sa iyang anak sa barangay San Roque, dakbayan sa Talisay niadtong Domingo sa hapon. Giila ang dinakpan nga si Andrew Abellana, 36 anyos ug napuyo sa Upper Guyabano, barangay Kadulawan sa maong dakbayan. Siya ang gitumbok sa usa ka viral video nga nanulis ngadto sa street cleaner maong nakuha ang tablet device. Base sa investigasyon sa Talisay City PNP nga samtang naghinlo sa gawas kalit lang niabot si Abellana nga nakamotor ug ang sakay niyang si alias AJ. Gibira sa gituo ang hold-upper ang tablet sa iyang anak apan mibaws ang street cleaner sa pagpamunal aron makadepensa. Nakaangkon siya og bunog sa lawas samtang naigo sa ice pick ang iyang anak human gigukod sa mga suspect. Hangtod nga gipangita sa kapulisan ang mga responsable subay sa nahimong mando ni Mayor Gerard Anthony Samsam Gulyas. Nadakpan kadugayan si Abellana pinaagi sa subsub nga monitoring sa command center. Samtang gipangita pa sa mga otoridad si alias AJ. Gipasalamatan ni Mayor Gulyas ang Talisay City PNP sa way puas nga kooperasyon dungan sa bahad nga padayong gukdon sa mga otoridad ang bisan kinsang muhimo og daotang binuhatan dinha sa dakbayan. Randy Gorion, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. O kadto mga balita, inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayri 47. Sa atong pagbalik, maghisgot-hisgot na kitag mga pipila ka mga isyu, may labot ang Sugbo ug ang nasod. Diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga pag-isgot-isgot karong buntaga mga higala dinhi sa programa, atong isgutan sa pag-una kining desisyon ni Presidente Bongbong Marcos nga ibanan or tangtangon, kasamtangang tangtangon ang excise tax sa mga produktong LPG o kerosene. Kagahapon mga higala gi-signan or may order ang maong presidente nga suspensohon sa ni ang pagpangolekta og buwis or excise tax sa mga LPG o kining gas, kerosene. Pero daghan ang nangutana mga higala nganong diha raman taman, nganong diha raman kutob ang listahan sa mga produkto nga tangtangan og tax sa kasamtangan. Nga karon nagpingit man sa kamahal sa presyo sa diesel kon krudo og gasolina premium og regular ang mga motorista. No? So kagahapon paspas ni nga gipatawag og press con ang mga reporters
sa Malacañang kagahapon sa hapon, didto gi-announce ni Presidente Bongbong Marcos mismo nga ang presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG maibanan og 3 pesos and 36 centavos per kilo, unya mukabat ni og 37 pesos per tangke sa sa kanabitang 11 kilograms sa tangke sa atong LPG mihigala. Dahil ang gas pod or kerosene, ining gas kaning isod sa itong mga lamparilla ba. So gas or kerosene 5 pesos 65 centavos or 5.65 pesos per liter. Mao kana ang mga mahimong madaginot sa mga konsumidor human karon nga gisuspenso ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpangolekta og excise tax sa LPG o kerosene. Pero sa ako na ganing gipost kagahapon sa Facebook mga higala, ngano man in taon nga taman ra diha. Ngano mang taman ra man diha. Murag na sakto gyud ato ang pagpangagpas mga higala nga one day before aning iyang press con kagahapon, on Sunday gi-announce nga o sige on Thursday na ay dako nga rollback sa mga presyo. Nya di ba karon ay 20 pesos per liter of rollback sa crude oil or sa diesel, unya duna say I believe mga 4 or 5 pesos sa gasolina. So, mao siguro to ang precursor, mao siguro to ang medyo pampalubag loob nga pagka Sunday nag-announce ng price rollback kay inig ka Monday dili na ko mo announce nga dunay cut sa excise tax sa diesel o sa gasolina. Nahibong pa jud ko mga higala nganong pagka Sunday wala man gi-explain ang rason nganong dunay price rollback. Di ba ako kita magbalita tag price increase, i-explain man unta nga adto pero pagka Sunday pag-announce niya na nga dunay price rollback anon kalit man price rollback unsa may explanation ani? Pagawas ba tag pondo, ni barato ba sa international market, ni daghan ba tong supply? Wa mga higala, wa gi-explain. Karon gahapon Lunes, gitangtangan og buwis kasamtangan temporary, di man ni pwede nga lifetime or forever kay kining power, emergency power nga gihatag sa Pangu karon nga panahon dili ni siya mo lanat og taas kay emergency ra man ni temporary in nature na ni iyang power nga mukat sa buwis. Itagaan sa power sa Kongreso mga higala nga mukat sa buwis sa mga petroleum products. Pero again, akong usbon, si Presidente Bongbong Marcos igo lang ni tangtang kasamtangan sa buwis alang sa kerosene o sa LPG. Way labot ang buwis alang sa diesel o gasolina. Una nga kapakang lingo gyapon ta mga higala, bisag na price rollback nga 20 pesos, ambot kung nasugod na ba nag-implement karon kay Tuesday naman taron. Pero ang pag-increase kung karon naa sa mga 130, 150 minus 20 o naalagyan nga pon sa mga 120 to 110 to 120 ang krudo. Gikan na siya sa mga 60 to 50 kapin last time. So, kung atong sumadahon mga higala, wala gyapon na offset, wala gyapon na zero ang pagka-offset sa increase kung itandi sa decrease. But wa man sad ta naghandom, wa sad ta nag-expect nga iya sad nang i-zero og offset ang tabang sa gobyerno sa aron ma-cover to ang increase over these past few weeks. Wa ta na naghandom. Kay kahibaw ta nga dili na bago sa gobyerno nga i-shoulder ang tanan because in the first place, ang gobyerno sad sa Pilipinas way labot aning mga nahitabo karon nga pagsaka sa way labot sa nahitabo aning tension sa Middle East. Pero ang atoa mga higala nganong taga-imigrasyon mga higala nganong dili man mo makakat sa excise tax niya ng gasolina, and that's just excise tax. Wa pa ganay labot sa VAT. Ang ato ning explain mga higala, kung mopalit man gud tag gasolina, kung mopalit tag petroleum products mga higala sa gasolinahan, mga 20 to 25 to 30% ana puro buwis. Duha ka buwis ang gibayran ana. Permiro ang excise tax nga naa sa train law. Bayad tag excise tax on petroleum products. Ang ikaduha nga tax nga atong gibayran diha sa pagpalit og gasolina, sa pagpalit og krudo, maong gitawag og VAT, kung value added tax nga 12%. So duha ka matang sa taxes
ang excise tax ug ang VAT. Sa VAT ko no okay siya nga ikuan. Okay siya nga i-temporarily suspend. And yet again, wa man ni siya power ani sa karon nga gipangutana siya or gahapon nga gipangutana siya nga uyon ba siya nga tangtangan sa ugvat kining mga petroleum products. Dali ra kay sa makaingon nga yes. Oh yes, uyon kay ko ana kay ngano man. Because ang power nga gigrant sa iya is only to reduce excise tax. Pero Mr. President, gitagaan gani kag power to reduce excise tax, wa man gani mo gi-exercise. Kani pa bang VAT hinuon nga mas dako pas excise tax? O, naanata diha, kasagaran nga contention, argumento, dako ang mawagtang sa panudlanan sa gobyerno. Expected ba gyud nga dako ang mawagtang sa panudlanan sa kaban sa gobyerno mga higala? Because we're talking about a basic commodity. Basic naman ni mga higala kay di man ta makaadto sa tong trabahoan, di man ta makalakaw, di man ta maka-travel, di man ta makapanrabaho, di man ta maka dali-dali og mobilize kung walay gasolina. Atong motor, atong mga sakyanan, four wheels, bisag unsa nga sakyanan diha magkinahanglan. Kung maingon sad mo nga doon naman tay mga public utility vehicles, doon na tay public utility vehicles, ari mo sa dakbayan sa Sugbo tan-awa ninyo. Kung wa ba nagnihit, kung wa ba nagbarog ang atong mga commuting public, ang atong mga pasahero, wa ba nagsiksika, nagsinardinas, sud sa mga modern jeepney, sud sa mga jeepney. Kana nagpasabot nga kuwang ta sa public utility transport system. Dili pa inana ka kasaligan. So, ang tao, ang mga motorista, magsalig sa ayuda gikan sa gobyerno. Pero unsaon man, nga si Presidente Bongbong Marcos, there was no word. Wa sad siya niingon nga dili niya saynan. Wa siya niingon nga dili niya saynan atong klaruhon, pero ang iyang giingon, pero gagahapon, walay announcement nga ang crudo gasolina tangtangan og excise tax. Ang pung paniya nga meeting na sad kuno sila karon kauban ang mga concerned officials kabahin sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food ug Transport. Kining uplift meeting, mag-meeting na sad kuno sila karon mga stakeholders aron tukion kung unsa pay laing mga strategies that we can employ to keep the prices down. To make sure that the supply both of oil and food products and all other raw materials that we need kay enough paigo or pasigo alang kanato. So mora na akong pangutana kung moingon ta nga dako ang mawagtang sa kaban sa gobyerno, dako man sa dang inyong matabang sa katawhan. Para unsa man day nang buwis, di ba pagtabang na kakatawhan? Di ba ang gamit ana is for the delivery of basic services, and isn't this now a form of basic service kanang kung hatagan ang katawhan og reprieve, kung hatagan ang katawhan og at least temporaryo, wa man sa dangayo ang katawhan og forever nga discount sa buwis. Karon raman nga naglupad-lupad ang presyo sa gasolina og kana iyawat pa gyud sa gobyerno kay ngano mao ni ang amount nga matangtang. Isn't that a form of help para sa katawhan? So mao lang na ako ang mga higala. Kita kita ang buwis, it has been there. It has been implemented ever since. Kay kahibawta nga ang usa ka nasod for it to exist, not for it to exist, but usa sa mga inherent power sa usa ka nasod or state mao ang power of taxation. Kay bawta ana nga magkinahanglan ang gobyerno og dugo aron pagpaandar sa tanang mga makina within the government. Pero, of course, unsa pa may inyong kolektahon kung ang inyong mga subject for taxation, kung ang mga tao nga subject for taxation nagtinga-tinga na diha, nag-ilaid na sa nagpingit na sa kataas sa presyo sa gasolina. O kung nabuhat ni sa uban nga nasod, nganong ang Pilipinas nga maoy second sa pinakamahal og increase sa petroleum products in the world tungod aning Middle East tension, nganong di man kuno na nato mabuhat aber? Kay tungod lagi dako ang mawagtang sa kaban, so ay na lang gyud ta ana ninyo eh. Of course naaman jud nay opportunity cost, naaman gyud nay presyo ang kada desisyon nga himuon. Pero sa pagkakaron, I think
makapugi points mo kung inyuhaning suportaan ang katawhan, inyong tabangan ang katawhan. Pero maupod lagi na, ang katawhan di magud mo tabang panahon sa eleksyon siguro. Siguro ang mutabang sa ila kini magud siguro mga dagko nga negosyante mo pundo sa ilahang campaign. Okay, wa ta nag-ingon og bisag kinsa diri mga higala ato lang klaruhon, pero asa man di ay na nga nganong magmakuli man. Nganong magmakuli man og kining hatag og ayuda para sa kinabag-ang katawhan. Tungod ba kay dunay mga maybe dunay mga deals. Butanta lang, doon na ba'y mga deals nga wa ta kahibaw? Ambot lang sad mga higala kung tinuod ba na. Pero para nako karon mas maayo jud, mas dali ka makakuha og pogi points or votes siguro kung ikaw naa ka sa side sa katawhan. Ug ang katawhan karon, needless to say, dili nako balik-baliko na lang kitang tanan nagantos. Except siguro sa katong mga dato kayo, milyonaryo o bilyonaryo. Okay, so mao na ang pirmiro na tong isgutan. Ikaduhan tong isgutan mga higala, kining panagtrukis, panagtubagay nila ni US President Donald Trump o ni Pope Leo XIV, ang amahan sa simbahang katolika nga nakabase dito sa Vatican City sa Roma. So nagtubagay ni sila tungod kay, of course, doon naman ko nigi-post ang Santo Papa mga higala nga nanawagan siya og kining kalinaw sa tibuok kalibutan. Apan si Donald Trump in a skating post, murag iya na noon ning gisumbalik ngadto sa Santo Papa nga weak kuno nga leader, weak kuno nga leader unya terrible for foreign policy ang Santo Papa. So, ang tubag sa Santo Papa mga higala ni Pope Leo nga wa kuno siya nahadlok sa administrasyon ni US President Donald Trump. Ug mopadayon ang Santo Papa nga maghisgot, padayon siya nga mohisgot against anang nagpadayon nga war. Kay matod pa niya, doing a very good job kuno. He did not think that matod ni Trump nga he did not think that the pontiff, ang Santo Papa, was doing a very good job. Dili kuno ka very good job ang Santo Papa nga si Pope Leo, matod pa ni Presidente Donald Trump, suggesting he should stop catering to the radical left. So si President Donald Trump nagpost ni sa iyahang social media account iyahang grabe ang iyang kritisismo ngadto sa Santo Papa. Matod pa niya, dili kuno siya fan ni Pope Leo. Okay? Mao ni iyang response, nagpost siya mga higala kay si Pope Leo sa interview over the weekend, nakahisgot man sa iyang mga interview nga dunay delusion of omnipotence kuno ang ubang mga tao. Ug tungod ni kuno ni ana, naka-fuel kuno na sa US-Israeli war dito sa Iran. Okay? Nya ang tubag sad ni Donald Trump, Pope Leo is weak on crime, terrible for foreign policy. I don't want a pope who thinks it's okay for Iran to have a nuclear weapon. He repeated that the sentiment in comments to reporters saying, "We don't like a pope who says it's okay to have a nuclear weapon." Dayon, ni-post sad siya ug usa ka murag meme man to mga higala, generated gikan sa AI. I-post siya og AI generated image of himself, Donald Trump, as a Jesus-like figure appearing to cure a man. Pero iya sa nang gidelete human sa grabe nga backlash from some of his religious supporters. So mo ni mga higala karon isip mga membro man ta sa simbahang Katolika, karon ang atong amahan dito sa Roma, dito sa Vatican City, hugtanon yun ang iyahang pag-condemn bitaw aning
war in Iran. And kita mo kuan ta ana mga lawat ta ang iyang gibuhat, mo suporta ta sa iyang gibuhat because I don't think whether you're a pope or an ordinary lay person or whatever you are, kung bisag unsa imong istasyon sa kinabuhi mga higala, kung ikaw usa ka tawo nga you are a peace-loving person, you are a person nga dili gusto og samok, di gusto og violence, of course dili gyud ka aning gira. Kay ato man sa nakit-an mga higala, regardless of the reason, justified ba ang pagpangatake, ang pang-drop og bomba diha sa bisang kinsa nga nasod in the name of unsa man, in the name of threats kuno kay tungod dunay mga nuclear weapons ang Iran. Pero justified ba nga imong pamatyon ang mga bata sa usa ka eskwelahan or ang mga bata sa usa ka eskwelahan mga matay, kutloon nimo ang kinabuhi sa libuan ka mga tawo para lang ma-prove imong point nga nuclear weapons should not be built, okay, by Iran. Any peace-loving person mga higala would, I think, agree nga kiniwa ni hinungdan. In fact, ato makita sa social media puro haha ang reaction sa mga post kada dunay bag-o nga developments, dunay bag-o nga announcement ang presidente sa Amerika, puro laugh reactions ang naa. Okay? Kay muna isip mga Katoliko, ato ang suportahan atong Santo Papa mahigala sa iyang kausa sa pagpangita og peace, kalinaw sa tibuok kalibutan. Kay ang apektado magud ani dili magud kaingon nga just because you are not engaged in a war, analitan mo ingon ta dinhi sa Pilipinas nga okay ra na sila didto, magpatay sila didto, maggirahay sila. Total di bitaw ta apektado, wa bitaw ta nangamatay. Wala kita nangamatay sa bomba, wa ta nangamatay sa drone o sa airstrike, asa man sa tagipatay mga higala, diri tagipatay sa presyo sa pagsaka sa gasolina. Diri ta patyon sa presyo sa pagsaka sa mga palaliton. Nya ang sweldo ra ba sa katawhan ambot lang kung naabay mga nahisgot, kung increasean ba at this time. So mo ganito kung i-explain ganina mahigala, dako untang pabor alang sa katawhan. Katawhan nga kapila na gibugbog sarado tungod aning mga aligasyon sa korupsyon sa panggobyerno. Maingon mo, allegation sa manto ang mga malita-malita. Allegation sa manto, pero nganong naamanay gipang-uli diha mga higalag minilyon, nganong naamay mga opisyal nga niuli sa ilahang minilyon nga nakuha, nakawkaw gikan sa gobyerno kung kaning mga malita issue dili ni sa tinuod. Maybe ang uban ana gihimo na lang ng taming sa uban alang sa ilang politikanhon nga interest. Maybe ang uban ana nadana lang sa kahig tungod kay nakontrahan, pero ako mangahas ko sa pagsulti mga higala nga majority gihapon ana is tinuod. Kay sa pungpa sa karaan nga panag-ingnon nga way aso nga makumkum og katong flood control scandal, og dili lang ang flood control scandal because corruption is very ingrained in our political system, in our institutions, that dili lang DSWD, DPWH lang o kanira mga infrastruktura ang pwede kurapon because kahibaw ta nga bisag unsang matang sa proyekto, bisag unsang matang sa bisag unsang opportunity kahigayunan nga makapangawkaw ang usa ka opisyal in cahoots with their conspirators, uban pa nila mga kauban, ilaha gyud nang i-take ang opportunity. Kay kwarta na. Kay bawta, money is the root of all evil. Ang ubang mga tao willing mahimong evil just in the name of money. So, mao na nga dako unta nga serbisyo, dako unta nga unsa ni kining ayuda alang sa katawhan nga bisag karon man lang 3 months tangtangon sa ambuwis sa sa mga produktong petrolyo, pero sad to say wa tay nadunggan kagapon sa presidente. So, atong tan-awon over the next few days,
or weeks kung do na by changes sa iyahang stance about ni ani. Of course, kahibawta nga ibalanse na nimo ang welfare sa mga magpapatigayon or businessmen, sa welfare sa other issues like public interest. Imuha ng timbang-timbangon si presidente ka. Og lisod kay bawta alang sa posisyon sa presidente nga mahimong presidente karon og mahimo aning mga difficult decisions because of course when you take one side naagi ikasulti ang lain. Kung katos ang lain ang imuhang himuon, nasa ikasulti ang lain. Pero when you take the side of the people, I don't think nga naapay mo question ana. And para nako katumanggong imong ibalanse ang interes sa businessman ug ang interes mo work lang na siya kung ato ang didakan ang presyo gyud sa lana. Wa man tani nagbuot kung pila presyo sa lana. Ang ato raman is ang tax. Ang tax diretso man gyud na sa gobyerno. So dili na siya makaapektar sa mga magpapatigayon kay the businessman can still collect their sales even without the excise tax. Ang ato lang ani ang gobyerno dili na lang sila makakolek pero malagi na ang gobyerno murag dawato na lang siguro nato mga higala nga ang kanang tinuod yun tong giingon ni scientist Albert Einstein nga there are only two things that are permanent in this world. Number 1, death. Number 2, taxes. Nianing tungura atong tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitaon sa usa ka dapit. Way laing tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila ka unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayoan lang kini pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasabot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan moagi gyud ngini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nagingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gibasan o papahulayon ko kamo. May igsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langito nga man, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busan gidapit ka namo aron mo ari ka, Hesus, aron mo angkon namo ang maong ikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta manamilit, ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines, si Archbishop Alberto Uy, silang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua.
Ato sang pasalamatan atong news manager Cap Dennis Tabar, mga kaubanan sa technical team sa atong TOC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Babel ug Miss Joanne. Nya sa atong mga video editor Sir Rodel, Sir Raymond din his studio, Sir Ferdy. Salamat. Daghang salamat kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga. Sa ngan sa kong partner nga si Malu Inocando Tabar nga nagtan-aw kanato didto sa Bacolod City. Ako inyong higala, Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sa taugma ninyo sa buntag dinhi sa inyong paboritong programa matag buntag, ang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Hello, Cebu.